strikes. Dito po sa 3 John verse 2, ito po ay wika ni Apostol Juan sa isang mananampalataya o sa isang kaibigan na si Gaius. At marami siyang panalangin. At ang isa sa kanyang panalangin sa kaibigang ito ay nawa ay kung papaanong ikaw ay may kalakasang spiritual, pinagpapala sa gawain ng Diyos. Dalangin ko na pagpalain din ang iyong pisikal o ang iyong kalusugan. Sapagkat sa buhay pong ito, sa ating pagtatrabaho, maging sa paglilingkod, tinuruan po tayo ng Panginoon kung gaano kahalaga ang aspeto ng ating kalusugan. If Jesus is so much spiritual and intellectual, yet being in human nature, bilang nagkatawang tao, kung siya po ay mahina, walang kalakasan, hindi po niya magagampanan ang mga layunin po sa mundong ito. At sa atin pong mga ginagawa, pag-aaral, pagtatrabaho, maging paglilingkod sa gawain, ang ating buhay na may kalakasan ang ating pong puhunan. Kaya ito po ay itinuturo sa atin na napakainam na tayo po ay maging balanse sa mga bagay-bagay na kung papaanong tulad ng ating buhay espiritual ay ating pinapalakas, there is this other realm that Satan wants to strike or attack us. At ito po yung ating tinatawag na kalusugan. Tulad po ng wika, the spirit is willing but the flesh is weak. Bagamat gusto nating maglingkod, porsigido tayong magtrabaho, mag-aral, pero ang katawan natin ay nanghihina. At sa ating pong buhay, whether we like it or not, one day in our life, there will be sudden change. Meron pong malaking pagbabago. It is not the change of place, hindi dahil sa pagbabago ng lugar na mapapadpad ka sa ibang lugar. It is not the change of environment or work, but it is the change of your body itself. May kakaroon po ng pagbabago and sometimes it is sudden and sudden. Magkatunog po yon, sudden, biglaan. Mabibigla na lang tayo isang araw, malalaman natin na meron pala tayong karamdaman, malalaman natin na meron pong threat sa ating pong kalusugan. It is sudden, hindi lamang siya biglaan, kundi may kalungkutan sapagkat bilang tao tayo po ay nag-aalala. Sapagkat alam nga po natin ang kahalagahan ng ating kalakasan, ito po yung pundasyon. Ito po yung puhunan natin sa lahat ng ating mga ginagawa. So ito ay biglaan. Pangalawa, ito ay may kalungkutan. It is when sickness strikes. Pag umatake ang karamdaman sa ating buhay. Ibang usapan po pag ang ating pong buhay ay inatake po ng karamdaman. Well, may iba't ibang karamdaman. Meron tayong tinatawag na mga common sickness. Ito yung mga pangkaraniwan lang. Nature ng ating body na lumalaban, ang ating mga antibodies sa mga mikrobyo, sa mga viruses, sipon, lagnat, ubo. Well, that is common sickness. Sumasakit ang ulo, nangingimay. Tolerable. No? Meron tayong tinatawag ng mga mild sickness. Ito yung nangangailangan na ng mga unang panlunas, agarang panlunas. Kailangan mo ng suhestyon ng doktor, kailangan mo ng gamot, kailangan mo ma-confine, kailangan mo magpagaling, and sometimes it disable you. That is what we call mild illness. Meron tayong tinatawag na life-threatening illness. Ito po, hindi lamang pangkaraniwang nangyayari, hindi lamang kailangan ng gamot, hindi lamang kailangan ng anumang mga medisina, kundi ito yung mga problema sa buhay na para bang tayo po ay hinayanig sapagat ito ay life-threatening illness. Ito yung mga klase ng karamdaman na ang laki ng magiging epekto sa iyong buhay
patitigilin ng iyong trabaho, patitigilin ng iyong pag-aaral, patitigilin ka sa iyong mga pangarap, and sometimes, or ito po yung mga karamdaman na minsan ba parang nararamdaman natin na nagpapaikli ng ating mga panahon sa buhay. At sa ganitong mga klaseng problema, especially kung ito po ay mga life-threatening illness or sickness, ito yung mga klase ng problema na yumayanig sa atin bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. Apektado ang sarili mo. Apektado ang pamilya mo kahit hindi ikaw. Pero kung siya yung enabler, siya yung sustainer, siya yung breadwinner ng buhay mo, maraming epekto or impact ang pagkakasakit. Apektado ang pamilya, apektado ang trabaho, and even spiritual life. Nayayanig ang mundo natin at ang mga taong nakapalibot sa atin. When sickness strikes, ganyan po pag umatake ang mga karamdaman sa atin pong buhay. Now, pag-usapan natin the provenance of sickness. Pag sinabi pong provenance, ito po yung pinagmulan or origin. Saan po ba nagmumula ang mga karamdaman na ito? Papaano ang tao ay nagkaroon ng karamdaman? Unang-una, from Genesis chapter 3, it is part of curse. Ito po ay bahagi ng sumpa ng Diyos sa sanglibutan when man or men choose to disobey God in the Garden of Eden. Makikita po natin doon kung paanong sinumpa ng Diyos ang kalabang dyablo at siya ginawang bilang ahas, sinumpa ang ground, sinumpa ang lalaki na siya ay magtatrabaho, sinumpa ang babae na siya ay mahihirapan sa panganak, at bahagi po ng sumpa na yon na dati ang tao na siyang merong kalakasan ay magkakaroon po ng tinatawag nating karamdaman. So that is part of the curse. Kaya po ang tao hindi lamang po nagkaroon ng kamatayan, kundi nagkakaroon po ng karamdaman sapagkat ito po ay bahagi ng consequence ng kasalanan. Pangalawang bagay, ang pinagmumulan po ng kasalanan ay yung tinatawag nating genetics. In the book of John, chapter 9, verse 2, may pagtatanong ang mga disipulo, may nakita siyang isang batang bulag. At sabi po doon sa batang bulag na yon, nagtanong ang isang disipulo sa Panginoon, kaninong kasalanan ang pagkakabulag ng bata? Ito ba'y kasalanan ng ama o ng magulang? O ito ba'y kasalanan ng anak? Sapagkat ang bata pong ito, siya ay inborn, maaaring ito po ay pinanganak na bulag na, meron tayong natawag na genetics or hereditary. Ito po ay namamana. Hindi mo pinili na ganyan ang iyong karamdaman, hindi mo pinili na may lahi kayo ng ganito, hindi mo pinili na ikaw ay may mga defect or may mga problema. It is genetics. Kung hindi man namamana, ito po ay nagkaroon, may pagkakaroon ng mga pagkakaiba or hindi po magandang resulta sa ating DNA, and that is genetics. In the Bible, pinakita doon, merong bata na pagkasilang pa lamang ay meron ng karamdaman. Pangatlong bagay na pwedeng pagmulan ay tatawag nating acquired. In the book of Matthew chapter 24 verse 7, sinabi po doon, in the end times, hindi lang naman in the end times, even in the beginning, may mga pestilences, may mga salot, may mga virus, may mga sakit, na itong mga sakit na ito, hindi dahil sa sumpa, hindi po dahil minana mo, kundi from environment, we acquired. Nakuha po natin, katulad na lamang po ng mga flu, katulad na lamang po ng tinatawag natin coronavirus. So whether you like it or not, wala ka mang minana, hindi man dahil tayo ay may kaakibat na sumpa sa ating mga kasalanan, ito po ay nakukuha natin mula po sa ating mga ginagalawang lugar. So it is acquired. It was acquired. At pang-apat, through our lifestyle. Kung yung tatlo, marami tayong pagbabalingan, marami tayong pwedeng isisi. Sinisisi natin kay Eva at Adan, sinisisi natin sa ating lahi, sinisisi natin sa environment. Yung lifestyle po, it is self-inflicted. Self-inflicted sickness.
Tayo po ang may likha nito. In Genesis chapter 9, even Noah, siya po ay mayroong lifestyle. Mababasa po natin dyan, siya po ay nagiinom, naglalasing, at sa kanyang paglalasing, nasipingan niya ata yung kanyang anak or kung sino pa man, at ito po ay hindi naging maganda in his old age. So, yung lifestyle po, yun yung mga ginagawa natin sa buhay. The way you eat, ano ang ating kinakain, okay? The way we work, gaano tayo katagal nagtatrabaho, the way we sleep, yung ating mga pagtulog, yung ating lifestyle sa araw-araw, ito po yung mga bagay na pinagmumulan or the provenance of sickness. So whether ito po ay coming from without or outside or coming from within, ang karamdaman po ay napakarami pong pag-atake na pwedeng pagmulan. Pwedeng galing sa labas, pwedeng galing sa loob. So that is the provenance of sickness. That is when we call physical realm, our body itself, our flesh. Meron din naman tinatawag na mental and emotional realm. Ito po, hindi lang po nagsisimula sa ating physical, kundi nagsisimula sa ating pong pag-iisip at sa ating puso. Nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagsisimula po ito sa damdamin at naaapektuhan ang ating physical when we have fear. Natatakot ang tao, nagkakaroon ang tao ng mga pangamba sa kanyang buhay, mga threat, whether it is finances, whether it is emotion, family. For most of us that we fear, problema lang po yan ng damdamin, pero apektado po ang puso. Stress-related sickness. And then we have discouragement. Pag ang isang tao po ay parang nawala na ng gana sa buhay, apektado ang kanyang pagkain, apektado ang kanyang pagtulog, depression, and even despair. Letter E, despair. Yan po yung mga kung tutuusin, hindi naman problemang physical, pero dahil apektado ang ating emotion, it impacts our physical realm. So, hindi po nangangahulugan na yung ating tama ang kinakain, tama po ang ating lifestyle, ang ating pagtulog, ang ating pong mga habit na ginagawa, we are exempted from sickness. Kasi kung yung ating pong pag-iisip ay hindi po maayos at wala pong matibay na panlaban sa mga hamon ng buhay, minsan mas karamihan po ay mas apektado pa ng mga tinatawag nating mga stress-related sickness. Maaring matibay ang iyong katawan, maaring malakas ka, maaring hindi matitibag ang iyong physical, pero kung ang ating pong emotion ay mahina, dito po tayo pwedeng atakihin. So we have physical realm, we have mental and emotional realm, and of course, we have spiritual realm. Ano po yung spiritual realm? Merong principalities, may kaaway po ang mundong ito. Walang iba kundi ang ating diablo na siyang pwedeng maghasik na mga kasamaan at hindi lamang kasamaan kundi ng mga karamdaman. At it's not just the devil but even God Himself, mismong ang Diyos ay pwedeng magbigay ng karamdaman sa ibang kadahilanan or sa ibang layunin. So we have physical, we have mental, and we have spiritual realm. Sa dami po ng mga pinagdadaanan, pinanggagalingan, ng mga strike ng karamdamang ito, we are all vulnerable at wala pong makaliligtas sa karamdaman. Whether genetics, whether by emotion, whether by the devil, or whether by God Himself, we are all accountable at lahat po tayo ay daranas at daranas ng mga karamdaman. The provenance of sickness. Pangalawang bagay, pag-usapan natin, the price of sickness. Magkano bang magkasakit? Ano ba ang kabayaran ng pagkakaroon ng karamdaman? You need to brace for an impact. Alam nyo, pag yung mga eroplano, mga barko, alam nilang nagkakaproblema, okay? May mga emergency, sinasabi po, brace for impact. Mag-seatbelt ka, yumapos ka na sapagkat mayayanig tayo pagbaba. Ang kabayaran ng karamdaman ay magpapayanig sa ating buhay. Iba ang impact ng merong nararamdaman. In our family,
we experience all kinds of problem, if not on the greatest, in a greater degree. Iba't ibang mga problema, naranasan namin ng mga financial problem, in a highest degree, emotional problem, ginanig kami ng pamilya, phenomenal problem, nasunugan, na bankrupt, or kung ano pa man. Pero alam niyo po, ang pinakang mabigat na problema na aming naranasan, pag umatake ang physical problem. Pag umatake ang physical problem. Sapagkat lahat nayayanig, lahat apektado. We're talking about yung life-threatening problem. We are talking about that. Alam niyo po bakit? Napaka mahirap magkaroon ng karamdaman. Unang-una, what is the price of sickness? Unang-una, ang pagkakaroon ng sakit ay masakit. Kaya nga sakit. Masakit. Sa mismong may karamdaman po, hindi maipapaliwanag ang sakit na nararamdaman. Masakit sa katawan, yung ating nararamdaman, minsan nakakapagpabago ng ating ugali, hindi lamang ng may sakit, maging ng mga taong nakapalibot sa atin. What is the price of sickness? Ito ay masakit. Hindi lamang masakit, kundi ito ay magastos. No? Kaya masakit hanggang bulsa. Pagka kayo po ay mga nagme-maintenance na. Alright? Sino po sa inyo ang mga nagme-maintenance na? Okay? Pag sinabing maintenance, ito yung gamot na tuloy-tuloy na. Okay? Hindi ito yung iniinom lamang pag may karamdaman. Kailangan inumin mo na to regulate your body. Okay? Pag ikaw ay nagme-maintenance na, tuloy-tuloy na ang gamutan. Diba? Merong mga nagme-maintenance, hindi lang gamot, may mga treatment. Diba? Iba-iba. Merong mga nagme-maintenance, ang kanilang maintenance, umaabot ng 20,000 a month, 10,000, ay doon sa mga higit pa. Masakit po sa bulsa. We've even been exhausted, hindi natin alam kung papaano pagkakasyahin sapagkat malaking bagay ang portion ng napupunta po sa karamdaman. What is the price of sickness? Magastos. Maraming bagay na isasakripisyo mo alang-alang sa kalusugan. Maaring pag-aaral, maaring yung iyong pangarap, maaring yung iyong binubuno na negosyo, maaring yung iyong mga pupuntahan, mga bagay na dati mong kinakain. Bakit? Magastos po ang magkaroon ng karamdaman. Bukod sa ito'y masakit, ito'y magastos, ito ay mapagod. Ito ay mapagod. Kung kayo po ay pauli-uli sa ospital, mapagod. Sapagkat hindi po biro ang naghihintay, lalo pa po pag kayo ay nasa mga provincial hospital. Diba? We experience that. Ubus ang maghapon mo, sa check-up pa lamang, babalik ka uli, pupunta ka uli doon. Dadaling ka sa mga x-ray machine, sa CT scan, babali-balintungin ka na parang tilapia. May karamdaman ka, hindi ka makainat, mapagod. Pag uwi mo ng bahay, mapagod pa rin. Hindi lang mapagod, sa mismong may karamdaman, mapagod sa mga nag-aalaga. That is the price of sickness. Masakit, magastos, mapagod, at malungkot. Hindi po biro ang dumaranas ng karamdaman, lalo't ito ay tinatawag nating life-threatening sickness. Masakit, magastos, mapagod, malungkot, lahat ng na masama. Okay? Yan po ang epekto. Lahat ng mga negatibong ito. Kaya iba pong maningil ang karamdaman. That is the price of sickness. Now, let us discuss the purpose of sickness. Doon muna tayo sa mga spiritual side. Siguro next week yung mga practical, yung mga precautions. The purpose of sickness, ano po ba ang layunin? Bakit ako sinusubok? Bakit ako may karamdaman? After all these things, what is the purpose of sickness? Number one, to remind us with our limitation. Sa pamamagitan ng karamdaman, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na meron ka ring hangganan. Ano man ang iyong kalakasan, meron kang hangganan. To everything, there is a season. May panahon na malakas ka, pero may panahon na manghihina tayo.
A time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. Hindi pa naman natin pinag-uusapan ng kamatayan, pero ang karamdaman ay isa na yan sa mga pagpaparamdam ng paparating na kamatayan. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. May panahon na katatanim pa lang sa'yo, may panahon na nagbubunga ka, may panahon na malakas ka pa. A time to plant and a time that which is planted. So sickness, it reminds us with our limitation. Pinapaalalahanan ka ng Diyos na hindi ka laging malakas. Alam niyo po, ang pinakang malaking ospital sa Pilipinas, ang tinatawag nating Philippine General Hospital, ito po ay nagse-service ng more than 600,000 patients annually sa buong taon. They have 1,100 beds and 400 private beds, so more likely more or less than 2,000 beds. At yung pong 200 kamang yon ay nag-aagawan pa ang mga pasyente kung sino ang pwedeng tanggapin. Ganon karami sa isang ospital pa lang. Ganon karami ang nagkakaroon ng mga sakit or karamdaman. Kung kayo ay napapasyal sa probinsya, alam ni Ate Raquel yan. Hindi sapat ang mga kwarto, minsan nasa mga gilid-gilid na lamang, minsan nasa labas na lamang, sapagkat it tells us with our limitation. Hindi lamang po sa mga pampublikong ospital, ang isa sa mga pinakang prestige, pinakang mamahalin, advanced na ospital sa mundo ay sa Pilipinas, we have St. Luke Medical Center. Dito naman po, masasabi natin na mas advanced, maaring mas i-cater ka, maaring mas dadaling ka agad sa kwarto, maganda ang iyong kama, mas advanced ang gamot, mas advanced ang mga doktor. Sometimes money divides the upper and the lower class. May pagkakaiba na magkaroon ng sakit ang mahirap at mayaman, pero alam niyo po, but one thing is common with all of us, mag-St. Luke ka man, or mag-PGH ka man, alam niyo po yung common sa lahat, pare-parehas kayong nandun dahil kayo ay may sakit. Mas mahal man yung gamot mo, may doktor ka man magaling, mas malambot man yung kama mo, pero pare-parehas lang kayong nasa ospital dahil kayo ay nagkakasakit. So ang karamdaman, tinuturuan tayo na kahit sino ka pa, may pang St. Luke ka man, may pampagamot ka man, magkakasakit tayo. No matter how strong you are, hindi mo pwedeng ipagmalaki na ang lakas-lakas mo. Maaring malakas ka physical, pero may aksidente or emotional, you can be attacked or strike. No matter how strong you are, no matter how powerful you are, hindi mo pwedeng sabihin, ang laki ng aking tungkulin sa gobyerno, ang laki ng aking tungkulin sa pamahalaan, sa trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng magkasakit. No matter how bright you are, kahit mismong yung doktor na nagpapagaling, ay nagkakaroon din ng karamdaman. No matter how rich you are, kahit pa sabihin mo na gusto mo, kaya mong i-afford ang pinakamahal na gamot, ang pinakang mahal na ospital, pero nararating ka pa rin at nararatay ka pa rin sa banig ng ospital. And no matter how holy you are, kahit ang pastor, Kristiyano, sino man, we are not exempted. Kaya ito po ay paalala sa atin ng karamdaman, meron tayong hangganan. Meron po tayong limitasyon. May panahon na malakas, a time for you to planted, and a time for you to be plucked out. May mga panahon, nakatatanim mo pa lamang sa mundong ito, masigla ka, sumisibol ka, nagbubunga ka, pero may panahon na talagang meron pong karamdaman. At kung ang kalakasan pala natin ay may limitasyon, wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. You cannot brag about your power, you cannot brag about your riches, hindi mo pwedeng ipagmalaki na matalino ako, magaling ako. Pag dinapuan tayo ng matinding karamdaman, mauunawaan nyo na wala tayong maipagmamalaki sa mundong ito, wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Isang karamdaman lang ang pwedeng magpahinto sa inyong buhay, sa ating buhay. Alam niyo po, sa mga OFW, 2 bagay po ang kanilang kinakatakutan para sila mawala ng trabaho. Una, yung recession. Pag talagang nagkaubusan na, pinapauwi na, di ba? Ang Amerika ngayon, ang daming pinapauwi sapagkat America first.
Bigyan muna ng trabaho ang mga Amerika. Pastor Rick, kausap ko na sang araw, marami sa amin nang uuwi, mga taga Oman. Bakit? Nawawalan na daw ng trabaho ang mismong mga taga doon. Sila muna ang priority. Recession. Pangalawang bagay, para mawalan ka ng trabaho, yung tinatawag nating medical. Although you are able, mataas ang position mo, pero sasampa ka uli, pupunta ka uli, nag-medical, high blood ka, o di kahit may mga kakaibang karamdaman, kahit pa sabihin, ikaw hindi pwede, mataas ang position ko, hindi pwede, matagal na ako daw. Because of your health, if sickness strikes, mga kapatid, ang dali lang pong gumuho ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang ating trabaho, ang mga taong nakapaligid sa atin, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong karunungan. At kung ang kamatayan ay unpredictable, ganon din po ang karamdaman. Sa mga kabataan, maaring tayo po ay easygoing pa. Maaring hindi tayo nakaka-relate sapagkat tayo ay nasa panahon ng kalakasan. Pero may I tell you, even sickness is unpredictable. Pag pumasok ka ng ospital, tulad ng sementeryo, hindi puro senior citizen ang nandun. Sanggol pa lamang may karamdaman na. Iba-ibang edad. One time, nung sumama ako sa dialysis sa ating senior pastor, nakita ko, meron doon parang high school pa lamang. Imagine, high school nagdadialysis. Teka lang, kala ko ba yung mga ano pa to? Banda-banda pa dyan. Bakit may ganun na? Walang pinipili po ang karamdaman. It is unpredictable. Kaya mga kabataan, hindi nyo rin pwedeng sabihin na hindi pa namin panahon yan. Malayo pa kami. Sapagkat ang karamdaman ay pwedeng tumama kahit saan. Kaya mga kapatid, napakahirap na pagtiwalaan ang iyong edad. Napakahirap na pagtiwalaan ang iyong karunungan, ang mga tao, ang iyong trabaho. Kaya sabi sa Psalm 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. It is better to put confidence sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pera mo, sa negosyo mo, sa taong nakapaligid sa iyo, sapagkat ang mga yan, gasino ng mayanig pag nagkaroon ka ng karamdaman. Pero sabi ng Panginoon, it is better to put confidence in God. Sickness reminds us that we have limitations, yet God is limitless. So we should stand on the solid rock. Sapagkat lahat po ay pwedeng mayanig sa panahon po ng karamdaman. So the purpose of sickness, it is to remind us with our limitation. Tingnan nyo nga ang inyong katabi. Mukhang malakas. Magkakaroon tayo ng karamdaman. Biyaya lang po yan ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon. Naririnig nyo na ba yung mga katagang ang lakas-lakas pa niya? Hindi naman natin pinag-uusapan ng kamatayan muna, ano? Karamdaman muna, karamdaman. Pero yun na rin yun. Sudden change. Lalo pa pag sudden. Yung nga nakakalungkot, yung malalakas, bigla na lang magkakaroon ng karamdaman. So the purpose is to remind us with our limitation. Huwag kang masyadong magyabang sa ating mundo na ito na I am confident, I am stable. Sapagkat tinutinuturuan tayo ng Diyos. Sa mga panahong yun, pag tayo nagkaroon ng karamdaman, Diyos at Diyos pa rin ang hahanapin mo sa iyong buhay. The purpose of sickness to remind us with our limitation, but even to revive us with our relation. Ang pangalawang layunin ng karamdaman ay upang maipanumbalik ang ating relasyon sa ating Panginoon. Matthew chapter 4 verse 23, and Jesus went about all Galilee teaching in their synagogues. Look at this. Ano ang layunin ng Diyos? Preaching the gospel of the kingdom, and pangalawa, healing all manners of sickness and all manners of disease. Isa po sa mga earthly ministry ng Panginoon at nakilala siya ay yung pagpapagaling, lahat ng uri. Alam niyo po, ang medicine, sa mga gustong mag-medicine, yan pala ay more than 10 years. Kala ko dati, 10 taon ng pagdodoktor, tagal. Sabi ko, hindi ho, baka 15 pa yan. Yung una, pre-med.
5 years. Pagkatapos nun, another 5 years, residential doctor ka pa lang, wala kang specialty. After 10 years, dun ka palang kukuha. Ano ba ako? Pneumatology, cardiology, ortho, kukuha ka ng specialty mo. Hindi pwedeng lahat iyo. May specialty siya. Kaya nga pag nagpapacheck up kayo, ano bang problema? Puso, di doon ka sa cardio. Ano bang problema? Buto doon. May specialty. Ang Panginoon, ang specialty niya, lahat. All manners of sickness and all manner of diseases. Yan po ang ministry ng Panginoon, magpagaling ng mga panahon yun. Pero hindi po naiintindihan ng mga tao ang tunay na pagpapagaling ng Panginoon. Sabi po dyan, ang purpose ng Panginoon, healing all manners of sickness. Pero bago pa yon, preaching the gospel of the kingdom. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na layunin, bakit may karamdaman, is to revive us with our relation para maunawaan ng tao na merong hangganan ng buhay dito. And you need to go back your relationship, you need to go back to Christ. Kailangan ang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Hindi naiintindihan ng mga tao na yon na yung healing or kagalingan ay hindi lamang kagalingan ng physical ang ino-offer ng Diyos, kundi yung kagalingan ng kaluluwa. Preaching the gospel of the kingdom first. Kaya yung mga multitudes, yung mga taong ito, nung napagaling na, nag-aalisa na. Napagaling na eh. Hindi nila alam na hindi lang ang purpose ng Diyos, pagalingin ka sa karamdaman, kasi babalik din naman yan eh. No matter how we pray for someone to get healed, ang totoo, bumabalik ang karamdaman sapagkat we have limitations. Ang gustong pagalingin ng Diyos ay hindi lang yung physical, kundi yung kaluluwa ng tao. That's why He want to preach the gospel at ganun din sa mga tao, sa ating relationship. Ang tunay na gustong ibalik sa iyo ng Diyos, hindi lang yung kagalingan mo. Hindi lamang gusto ng Diyos na humaba pa ang iyong buhay. Kahit anong gusto ng Diyos na pahabain ang iyong buhay, may limitasyon. Ang gusto ng Diyos, hindi lamang mahabang buhay. Gusto ng Diyos, pagkalooban ka ng walang hanggang buhay. Amen. Ang daming mga tao, hinahanap ang Diyos sapagkat gusto lang nilang gumaling pisikal. Kaya ang tao, pag pinagaling na, wala na uli. Ang gusto ng Diyos, hindi lamang, I want to revive our relationship. Kaya minsan, yan yung approach ng Diyos. Merong karamdaman para maunawaan mo, kailangan mo ang Diyos. At bakit mo kailangan ng Diyos? Hindi lang para humabang yung buhay, kundi para magkaroon ka ng walang hanggang buhay. Yung relasyon na nais ialok ng Diyos, yun ay kagalingan na walang hanggan, hindi lang ng ating pisikal, maging ating kaluluwa. So that is the purpose to revive us with our relationship with Christ. Kaya mga kapatid, once that God heal you physically, it should restore or revive your relationship with God. Because the very purpose of God to preach the gospel and healing of all manners and sickness. Kaya ang daming matapos gumaling nakalimot sa Diyos. Kasi nahil yung physical pero hindi nahil yung kaluluwa. So that is the purpose, to remind us with our limitation. Letter C, in the book of Mark chapter 5 verse 21. Buksan nga po muna natin, Mark chapter 5 verse 21. Alright? This is the story of Jairus. To reaffirm with our devotion, God wants to confirm your faith. And when Jesus was passed over again by the sheep unto the other side, galing na naman sa healing ang Panginoon. Much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the ruler of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter lieth in the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. The context of the story, this is a leader of the synagogue. Medyo mahirap para kay Jairus na lumapit sa Panginoon. Leader siya ng sinagoga. Maaring siya Pariseo, Saduceo.
kontra itong mga ito sa Panginoon, pero di bali na lahat ginawa ko na para mabuhay ang aking anak. She's a 12 years old, na hindi lamang basta may sakit, unto point of death. Alam natin yung story. So, ang kanya pong paglapit sa Diyos, ito po ay tinatawag na emergency. Hindi lamang emergency, kundi priority. Emergency, bakit? Agaw buhay. Siguro kung ito yung mga common sickness, hindi siya lalapit sa Diyos kung ito yung mild. Pero life-threatening sickness. So, ang kanyang paglapit sa Panginoon, it is emergency. Pangalawa, it is priority. Bakit? He is a leader of synagogue. Tagtagin na natin yung siya may katungkulan. Talaga namang pumila siya at pagbaba pa lang ng Panginoon, siya na agad ang nasa una sa pila. But ang storya, may sumingit na babae. A woman with an issues of blood. Matinding karamdaman din. Nakikipag-agawan, nakikipag-unahan. Ito yung story na may humawak sa damit ng Panginoon. Nauna pa itong babaeng ito. Kung tutuusin, si Jairus, Lord, emergency. Lord, priority. Buong buhay na yan dinudugo, hanggang kayong buhay pa, mabubuhay pa yan, unahin mo muna yung anak ko. Nauna pa At alam natin yung storya, inuna ng Panginoon, pinagaling yung babaeng yon. Pagdating sa bahay, patay na ang babae. Patay na ang anak. What will you do? When there is discouragement? What will you do when there is disease? What will you do when there is delay? Paano kung ang tagal mo nang nagbabattle sa karamdaman, ang tagal mo nang dumadaan sa problema, ang tagal mo nang nananalangin? What will you do when there is disbelief? Yung mga tao doon, paparating na sina Jairus kasama ang Panginoon, sabi, wag mo nang tawagin, patay na. Mapupulaan pa tayo ng mga Pariseo, sinama mo pa hindi. Sabi, no. At alam natin ang story. Bagamat namatay yung babae, pinagaling ng Panginoon. What will you do when there is death? Di ba yung katanungan natin? How long your faith can last when you are discouraged? Ang problema, discouraged pa lang bagsak na agad ang pananampalataya natin. How long your faith can last when there is disease? Hanggang saan ka magtitiwala sa Diyos pag may karamdaman ka? How long will you trust God, or how long your faith can last when there is delay? Ang tagal-tagal na nitong pinagdadaanan ko, ang tagal na ng karamdaman, ang tagal na namin financially down, ang tagal na ng problema ng aming family. How long will you trust God? There is delay in this story. Kasi nga priority siya, hindi agad nauna. There is this delay. And most of all, how long your faith can last when there is death? Paano kung hindi ka tulad ng kwento? Paano kung namatay talaga? Hanggang saan ka magtitiwala sa ating Panginoon? Mga kapatid, alam natin yung story sa verse 41, and he took the damsel by the hand and said unto her, Talitha cumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was at the age of 12 years, and they were astonished with great astonishment. How long your faith will last? God wants to reaffirm your devotion, your dedication, mula sa mga pagsubok ng buhay, mula sa mga karamdaman. Ano ang layunin? Gustong sukatin ng Diyos, hanggang saan ka magtitiwala sa akin? When there is discouragement, when there is disease, when there is delay, disturbance, and even death, pag may karamdaman, magtitiwala ka pa ba sa akin? Pag may namatay, magtitiwala ka pa ba sa akin? Alam nyo kasi ang problema, ang bilis nating bumitaw. Kaya God wants to confirm, to reaffirm, matibay pa ba? Are you still firm with your faith? Kaya mo pa rin bang pagkatiwalaan ng Diyos sa kabila ng meron kang karamdaman? Alam nyo, talaga namang life-threatening, talaga namang ang bigat pagka may karamdaman. And darating talaga yung time that you will even ask God, you will even question God. But the quest is not just to ask God, but to remain firm with your faith. Hindi tayo nagtatanong tayo sapagkat gusto nating maunawaan ang mga bagay-bagay.
pero hindi nangangahulugan na nawawalan tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mo pa rin bang pagkatiwalaan ng Diyos sa kabila ng meron kang karamdaman? Kaya mo pa rin bang pagkatiwalaan ng Diyos sa kabila ng merong kamatayan? Ibang bagay yung karamdaman. Papaano pag namatay? Papaano pag hindi dinig? Reaffirm your devotion. Tulad nung Canaanite woman, lumapit sa Diyos, nagpakumbaba, lumuhod, nagsisigaw, pinalayas na, nandun pa rin. Hindi pinansin ng Diyos. Jesus answered, not a word. Paulit-ulit yon, yung persistency. Alam nyo ang nagpatinag sa Diyos? Bakit pinagaling niya ang babaeng yon? It is not the magnitude of her sickness, but the magnitude of her faith. Alam nyo, ang Diyos kumikilos, hindi dahil ang bigat ng problema mo, ang bigat ng karamdaman mo. Hindi tinitingnan ng Diyos. Alam ng Diyos yung bigat. Kung pag-uusapan, bigat ng problema, suffering, God is the emblem of suffering. Dinanas niyang lahat yan. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ang bigat ng problema mo. Mabigat pa rin ba ang pananampalataya mo? And most of us, when we are being disturbed, nakakalungkot lang isipin, pag dumating na sa punto ng isang Kristiyano, at talaga namang dumadating yon, yung wala rin naman nangyayari. I heard a lot of that. Wag na mag-pray, wala rin naman nangyayari. Wag na maglingkod, wala rin naman nangyayari. We are being disturbed. That is when the enemy strikes. Diba? Sabi nga natin, pabagsakin man lahat ng iyong pundasyon sa buhay, bumagsak man ang iyong financial life, bumagsak man ang iyong physical life, ang work life, pero hanggat matatag ang iyong spiritual life, hindi ka kayang pabagsakin ng dyablo. That is the best foundation. Kaya yun ang pababagsakin sa atin. Kaya, any problem, sickness man yan, reaffirm your devotion. God wants to confirm if you are still firm. Pinag-uusapan natin dito, karamdaman. Pinag-uusapan natin dito, kamatayan. Ano sabi ni Job? Though he slay me, yet I will trust in him. Lord, kung ako'y mamamatay dito, hanggang huli, magtitiwala ako sa inyo. Ano bang nangyari kay Job? Namatayan ng mga anak. Ang daming negosyo, guho lahat. Ang asawa, hindi rin maasahan. Ang mga kapatid. Tapos, matindi pa, yung mga una, the strike of physical pain, yung una, kinaya pa ni Job eh. Anong sabi ng Diablo? Siya mismo, pahirapan. Iba pong magpahirap ang physical pain. Although na-disturb din si Job, pero bandang huli sabi niya, though he slay me, yet I will trust in him. Bukol, pigsa. Nagkapigsa na rin ako, talagang hirap. Isang bahagi pa lang yung buong katawan. Halos mamatay na si Job, pero sabi niya, I will trust in him. Tayo, sipon pa lang eh. Parang discouraged na agad. Si Job, mga anak na matay. Tayo, isang kambing pa lang ang namatay, tampo na sa Diyos eh. Namatay yung aking baboy. Inalagaan ko. Baboy pa lang eh. Tingnan natin si Job. Yun ang tinitingnan ng Diyos eh. The magnitude of your faith. Napakahirap pong magtiwala sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon, but God wants to reaffirm your devotion. Hanggang saan ka magtitiwala? Last, not just to reaffirm us with our devotion, but to reveal us with God's position. Ang ibig sabihin nun, sa pamamagitan ng problema, karamdaman, gustong magpakilala ng Diyos. God wants to reveal, what is my position? Anong position ng Diyos? I am still on the throne. I am the Lord of Lords, the King of Kings. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa niya. He is still a powerful God. Sabi po ni Apostol Pablo, for I besought this to the Lord thrice, that it might depart from me.
May problema din si Apostol Pablo, hindi lubusang matukoy yung thorn in the flesh. Sabi ng iba, kuba daw, may problema daw sa health, emotion, ganito. May thorn in the flesh. Alam niyo yung thorn in the flesh? Pag meron kayong tinik, kada apak mo ang sakit. Pag may tinik sa lalamunan, hindi ka makunga. Ibig sabihin, talagang apektado ang buhay mo. Si Apostol Pablo, meron siyang tinatawag na thorn in the flesh. 3 beses niya na itong pinalangin sa Panginoon, linuhod niya, apostol naman ako, nangangaral naman ako. Paano pa ako makakapangaral kung meron akong thorn in the flesh? Paano ako makangaral kung ako may karamdaman, kung ako may problema sa finances, kung may problema sa pamilya? Tagtagin mo ito, Panginoon. 3 times. Alam niyo ang sabi ng Panginoon? No. My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo ang pakilala ng Diyos? Apostol Pablo, hindi lang ako healer. I am a God of grace. Kahit may karamdaman ka, I will sustain you. Kahit may karamdaman ka, makakapagtrabaho ka. Kahit kulang ka, magkakaroon ka. My grace is sufficient. You know what is the purpose of our problem, of our sickness? It reveals us with God's position. Nagpapakilala ang Diyos. That the glory of the Lord shall be shined in my infirmities. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, therefore I take pleasure in infirmities. Hindi naman siguro wala sa tamang pag-iisip si Apostol Pablo na may karamdaman na hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin, inuusig, may life threat, may persecution, sabi niya, I take pleasure in reproaches, in necessities, in persecution, for Christ's sake. Why? For when I am weak, then I am strong. Sapagkat alam ni Apostol Pablo na sa kabila ng aking mga kahinaan, mas patutunayan ng Diyos ang kanyang kalakasan. God wants to reveal His position. Sa panahon na may karamdaman ka, gustong magpakilala ng Diyos. How will you know that God is a merciful and forgiving God kung hindi ka nagkakamali? Kaya ka nagkakamali, kaya ka nagpe-fail, sapagat para maunawaan mo na ang Diyos ay merciful. How will you know that God is a sustainer and provider kung lagi kang meron, kung maganda ang lahat sa buhay mo, kung may inaasahan kang tao? Sometimes God will allow you na mawala ang mga bagay so that you will know that God can provide and He will provide. And how will you know that God can heal kung hindi tayo nagkakaroon ng karamdaman? And how will you know that God is a God of miracle kapag puno pa tayo ng mga resources, kapag marami pa tayong mga alas, marami pa tayong mga pwedeng puntahan sa anumang sitwasyon ng ating buhay? Mas makikilala mo ang Diyos kung ano ang kanyang position at sino siya sa panahon na tayo ay hinayanig ng mga karamdaman at problema sa buhay. Remember Moses? Sa buong buhay ni Moses, alam natin, he is a preacher from the basket. Lumaki siya sa Ehipto bilang Prince of Egypt. Bagamat ampun siya, binigyan siya ng authority, kumakain ng masarap, may mga alila, magandang kama, may magandang edukasyon, lahat nasa kanya, malusog. Sa buong buhay niya sa Ehipto, hindi niya narinig ang Diyos at hindi niya nakilala ang Diyos. Isang araw nakapatay siya, tumakbo siya sa ilang, sa wilderness. Malayong malayo sa buhay na malakas, may pagkain, may alila, natutulog sa masarap, may posisyon, lahat nawala. Pero sa panahon na nawala, doon niya nakilala ang Diyos. God talked to him in the burning bush and called him Moses, Moses. Sa ating mga panahon na may karamdaman, wag kang tumakbo sa Diyos. Ito yung panahon para makilala mo kung sino ang Diyos. That my grace is sufficient. Hindi man tinagtag ng Diyos ang problema. Alam niyo sa ating panalangin, hindi lang ang binabago ng Diyos, ang kasagutan sa panalangin ay hindi lang yung babaguhin ng Diyos ang sitwasyon. Ang isa sa mga dakilang resulta ng panalangin ay hindi lang babaguhin yung sitwasyon, kundi babaguhin ang iyong pagkatao. And He will not just change the situation, but even the person. Yung ikaw ang babaguhin ng Diyos.
Babaguhin ang iyong perspektibo, babaguhin ang iyong pananampalataya, ang iyong kalakasan. God will reveal His position. Sino ang Diyos sa ating buhay? Saan mo nakilala ang Diyos? Makikilala mo ang Diyos in your wilderness. Apostle Paul, 3 times, he plead, Lord, remove this thorn in the flesh. Ipapakita ko, kahit nandyan yung mga bagay na yan, my grace is sufficient. Sapat ang biyaya ko sa'yo. So that through your infirmities, the glory of God will shine. Nang makita ng mga tao kung sino ang Diyos na meron ka sa iyong buhay. When sickness strikes, ang karamdaman ay dumapo sa ating buhay. We don't know what the future holds. Maganda yung pag-uusapan natin next week. Pero minsan sa iyong buhay, pwedeng dumapo ang karamdaman. Mga kabataan, you are not exempted. Our age, hindi po yan ang measurement ng karamdaman. Anytime, anywhere, sickness can strike. At pag dinapuan kayo ng karamdaman, alalahanin niyo po ang 4 na bagay na ito. The purpose of God's trials na ito. Hindi para ikaw ay lumayo, kundi para ikaw ay lumago. Huwag kang bibitaw, pagkatiwalaan mo ang Diyos at tanggapin kung anuman ang kalooban ng Diyos. Though He slay me, I will trust in Him.